Welcome to RNDWay Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Tatlong pangalan, isang lugar, at halos araw-araw na banggaan sa pagitan ng Pilipinas at China. Scarborough Shoal. Tinatawag din itong Bajo de Masinloc at Panatag Shoal. Sasabihin ng marami, dahil sa isda, dahil sa langis, o kaya dahil sa exclusive economic zone. Pero ang totoo, mas malalim, mas strategic, at mas nakakatakot dahil ang Scarborough Shoal ay hindi lang bato sa dagat. Ito ang susi sa buong war machine ng China sa Pacific. Kumusta mga tropa? Welcome back sa ating channel. Oo, may isda. Oo, may potensyal na oil at gas. Oo, nasa loob ito ng 200 nautical mile ng Pilipinas. Pero pag-isipan natin ito. Ang China ay may mahigit 17 trilyong dolyar na ekonomiya. Isang bansang nag-invest ng bilyon-bilyong dolyar sa Belt and Road Initiative sa mahigit 150 bansa. Magpapasimula ba sila ng international crisis dahil lang sa fishing grounds? Ire-risk ba nila ang reputasyon nila para sa langis na hindi pa kumpirmado? Hindi iyon lohikal, kaya nga palaging may Chinese Coast Guard, Maritime Militia, paminsan-minsang People's Liberation Army Navy warship, hindi dahil sa isda. Dahil sa heograpiya, may hawak ang China ng Nuclear-Powered Ballistic Missile Submarines o SSBNS, particular ang Type 0 Siam 4 Jin class submarines. May dalang intercontinental nuclear missiles na kayang umabot hanggang United States. Ito ang insurance policy ng China. Ibig sabihin, kahit mawasak ang mainland China, basta may isang SSBN na buhay sa dagat, may kakayahan pa rin silang gumanti ng nuclear strike. Pero may problema. Kailangan protektado ang mga submarines na ito. Para gumana ang nuclear deterrence, kailangan ng China ng isang ligtas na maritime zone. May surface ships, may aircraft cover, may coastal at missile defenses. At ang pinakamainam na lugar, South China Sea. Pero para maging ligtas ang South China Sea para sa kanilang SSBNs, kailangan nila ng defensive perimeter. Mga outpost na kayang mag-detect ng enemy submarines, kayang mag-coordinate ng air patrols, kayang mag-launch ng anti-submarine warfare. At dito, papasok ang Scarborough Shoal. Tingnan ang mapa. 472 nautical miles lang ang Scarborough mula sa Hainan Island, kung saan nakabase do ang Chinese SSBN fleet. Nasa choke point sa pagitan ng Taiwan at Luzon Strait. Kapag nagtayo ang China ng radar stations, airstrip, missile batteries, mayroon silang unsinkable aircraft carrier. Hindi kailangan ng fuel, hindi lulubog. Laging present. Isipin ang senaryo. May US submarine na dadaan sa Luzon Strait Arrow madidetect mula Scarborough. May P-8 Poseidon na naghahunt ng submarines. May Chinese fighters na pwedeng mag-scramble. May tensyon sa Taiwan Strait. May anti-ship missiles na ready to launch. Ito ang tinatawag na anti-access/area denial, AA2/AD strategy. Pinapahirapan ang US Navy na pumasok. Pinapataas ang halaga ng intervention. At ang pundasyon ng estratehiyang ito? Scarborough Shoal. Kung sakaling lusubin ng China ang Taiwan, ano ang gagawin ng US? Magpapadala ng carrier strike groups, magdene-deploy ng submarines, makikipag-coordinate sa Japan, South Korea, Australia, at saan dadaan ang reinforcement? Luzon Strait. Diyan ang supply lines. Diyan ang submarines. Diyan ang air and naval traffic. Kung hawak ng China ang Scarborough, may early warning sila. May missile coverage, may air superiority sa western approaches. Mas mahirap pigilan ang invasion. Ngayon, baliktarin natin. Kapag ang Scarborough ay hawak ng Pilipinas kasama ang US sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, may forward surveillance platform, may monitoring sa galaw ng China, may launching point para sa counter operations, critical blow sa invasion plan ng China, kaya desperado silang kontrolin ito. Kung tuluyang matalo ang Pilipinas sa Scarborough, Second Thomas Shoal, Sabina Shoal, Thitu Island, buong Spratly Islands,
Kapag na-normalize ang Chinese occupation, mawawala ang deterrence, mawawala ang legitimacy ng resistance. At kapag kontrolado na ng China ang South China Sea, 30% ng global maritime trade, fishing grounds ng Southeast Asia, oil at gas exploration, military movements, lahat may basbas ng China. Kaya bakit desperado ang China sa Scarborough Shoal? Hindi dahil sa isda, hindi dahil sa langis, dahil ito ang pundasyon ng kanilang Pacific Strategy. Proteksyon ng SSBNS, anti-access choke point, critical node sa Taiwan invasion, susi sa dominasyon ng South China Sea. Ang Scarborough Shoal ay hindi lang laban ng Pilipinas. Ito ay laban para sa balanse ng kapangyarihan sa buong Indo-Pacific. At kaya hindi tayo pwedeng bumitiw dahil ang nakataya ay hindi lang soberanya. Ang nakataya ay ang kinabukasan ng buong rehiyon. Ito ang tunay na laban sa Scarborough Shoal na dapat nating pagtuunan ng pansin. Mega shoutout po sa lahat ng top commenters at new subscribers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell